taong 415. Sa panahong ito, si San Agustin ay nagmuni-muni sa loob ng kanyang pinakamalalim na kaalaman sa banal na Trinidad upang buuin ang kanyang pag-aaral at tapusin ang pagsulat ng isa sa kanyang pinakadakilang mga gawa, De Trinitate. Pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, ganap na pagod sa kanyang panloob na pag-iisip, nagpasya siyang maglakad sa tabi ng dalampasigan. Ngunit hindi siya nagbigay ng pahinga at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisip tungkol sa banal na Trinidad na nagtanong, "Ngunit bilang Ama, Anak at banal na Espiritu iisang Diyos, kumusta ang iyong mga pag-uusap? Paano magiging isa lang ang tatlo?" Ito, bukod sa ilang iba pang tanong na pinag-isipan niya sa kanyang isipan, ay umabot sa pinakamataas na langit, maging ang Diyos mismo, na nagpasya na bigyan siya ng sagot sa hindi pangkaraniwang paraan. Habang naglalakad sa dalampasigan, nakita ni Agustinio ang isang batang lalaki sa di kalayuan at napansin niyang mabilis itong tumatakbo mula sa isang tabi patungo sa kabilang gilid nang hindi humihinto. Mukhang determinado siya. Lumapit siya at lalo pang naintriga nang mapansin niyang kumukuha ang bata ng kaunting tubig sa dagat na may kabibi at tumatakbo para itapon ito sa isang butas sa buhangin. Paulit-ulit niyang ginawa ang rutang ito, gaya ng laging butas. Nawalan ng laman nang ang tubig ay itinapon dito habang bumababa sa buhangin sa ilalim nito. Nagtanong si San Agustin, "Anong ginagawa mo, boy?" Sagot naman ng bata, "Ilalagay ko lahat ng tubig dagat sa butas na ito." Ang santo ay malumanay na tumitingin sa dagat, iniunat ang kanyang mga braso sa kalawakan ng tubig at ipinaalam sa bata ang kanyang pangunawa na tila napakalinaw sa kanya, at ang sabi sa San Agustin, "Ito ay imposible, anak. Paano mo gustong ilagay ang lahat ng napakalawak na tubig dagat sa maliit na butas na ito?" Sa sandaling ito, seryosong nakatingin sa kanya ang bata, isang anghel o batang Jesus, at tumugon sa malakas na tono. Sabi ng bata, "Tunay, sinasabi ko sa iyo, mas madaling ilagay ang lahat ng tubig ng karagatan sa maliit na butas na ito sa buhangin kaysa para sa katalinuhan ng tao na maunawaan ang mga misteryo ng banal na Trinidad." Pagkatapos ay mawawala ang bata. Agad na naunawaan ni San Agustin na ito ang sagot ng Diyos sa kanyang malalim na pagmumuni-muni sa banal na Trinidad. Ni siya o ang sinuman bilang simpleng tao ay hindi kailanman magbubunyag ng walang katapusang misteryong ito